Good day mga agaw. Yan, kung makikita nyo ay meron pong mga maraming parte ng puno dito ng niyog. Yan kasi po, tinatanggal ko po yan dito sa puno dahil ako po ay muli na naman pong mananggot. Yan, mananggitin na naman po tayo ngayon agaw. At ito po ay naumpisahan ko na pong malinis ngayong araw. So bali hindi pa po lubosang nalinis to, pero kalaunan ay araw-araw ay malilinis na po ito. Itong mga nakasiwil na ginit. So kung makikita nyo po dito, mayroon na pong isang bungol dyan. Yan. Na mayroon na pong tali dito. So ayan po. Bali po sa isang puno ay sunod-sunod po yung tatlong bungol o puso ng niyog. Yan. So nakatali na po ito. So pwede na po itong talian dahil malaki na po at mahaba na. At dito po sa kabila, yan. So may bungol po dyan. Pero makunat na po yan. Hindi na po yan kaya nating payukuin dahil po sobrang laki na. At malapit na po yung mabiyak. Kaya hindi na po yan gagawin nating sanggutan o tubaan. So sobrang laki na po niyan. So dito po ay meron pong isa. Yan na nakausli na rin po. Yung may tali. So yan ay basta lang ko po tinalian, pero hindi ko po yan hinigpitan. Kasi hindi pa po yan mataas o malaki yung bungol niya. So dahan-dahanin ko lang po yan. So bali po, apat na puno po ng niyog dito yung sinasanggot ko noon. Naghinto po ako sa pagpananggot dahil hindi na po kakayanin ng oras. Dahil meron po tayong lakad araw-araw dahil po may anak po akong elementary na hatid sundo ko po. So bali, sa ngayon, ang sasanggutan ko na lang ay 2 puno lang para kanin po ng oras natin. Ayan po, medyo malinis na ng konti. So ito naman na puno ay hindi ko po yan sanggutan dahil marami po yung bunga. At saka yung isa po ay marami din pong bunga. Ito lang dalawa na pakunti-kunti lang yung bunga, kaya ito lang yung sangguton ko. Ayan. So kanina po dito paglilinis ko ay marami pong langgam. Yan, meron pa po yung natirang langgam. So puno po ng kagat yung katawan ko sa langgam. Yan. So ito, meron pong isa. Bali po sa isang puno ay sunod-sunod po yan 3. Bawat ganito o dahon ay meron po yung sisibol na bungol. So itinali ko na po yan. Pero itong isa naman, itong naunang bungol ay hindi na po pwede kasi sobrang laki na po. So malapit na po yung mabiyak. At yan po ay puputulin ko na lamang. So kung makikita nyo ay inipit ko ng bato para bumuka po itong dahon niya o yung sanga niya. Para hindi masyadong maipit itong bungol pag pinapayuko natin. So sa kabila po ay meron pong isa. Yan. Nakatali na rin po yan doon sa bakod, sa kabilya. So ngayong araw ko lang po ito inumpisang linisin dahil nagkakaroon po ako ng oras o panahon. At saka mainit na rin po yung panahon dito sa amin. Kung makikita niyo po, marami pong putol na sanga. Ito po ay sa kadahilanan na itong puno na to ay nabagsakan po ng kahoy. Yung natumba noong nakaraang taon, buwan ng Nobyembre. So dito po pumasok yung nabuhan na puno, yung malaking sanga niya, kaya nagkaputol-putol po yung maraming sanga ng niyog na to. So buti na lang ay hindi po napuruhan, kasi kapag napuruhan to ay wala na, goodbye na itong niyog na to. Yan.
So nung una ko po itong sinanggot ay hanggang dito lamang po yung mga dahon niya at saka yung bunga. So nasa 1.5 meters lang po yung taas dahil dwarf po na coconut ito na variety. So sa ngayon ay unti-unti naman pong tumataas at yan gumamit na po ako ng hagdan. So ganyan na po yan. At mula ngayon mga 15 days ay pwede na po tayo magsimulang mag-abis o ano bang tawag yan, mga rit, para magkakaroon na tayo ng suka at hindi na tayo bibili dahil produce lang po, sariling harvest lang po yung suka namin dito. Yan, hanggang dito na lamang po itong video natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag kalimutan pong mag-subscribe, like and share. Thank you po.